I want to know, kahit sa'yo, Sign, kasi actually, ikaw lang makakausap ko ngayon. Weird, magiging ito na naman yung ano. Dito si Jabez. Ito, Jabez, tara, come on, tara, ito siya, makakausap natin. Come on, si Jabez, what's up, man? Oh, anong opinion mo? Oh, yeah. Lapit ka sa mic, di ka namin marinig eh. Oh, guys. Oh, yeah. Medyo naiiya siya, shy type. Sige ba, higa ka na pre. Appear, yes. Boom. Bro. Okay, bye-bye, pre, bye-bye. Okay, sorry, man, sorry. Kasi naiiya siya. Bro. Okay, sorry. Highlight reel, man. Welcome! Hi! Yo, what's up? Another... Crisis Midnight. Sabi ko sana, another Midnight Crisis. Midnight Crisis, blah blah blah. Sign, explain, NDS, again. Aldo's 5 million stocks. Yeah. Gano'n lang. Speedrunning. Tagal na namin din nag-usap ni Aldo. It's been yes, actually. Busy. Yes. Yeah. Pwede mo bang i-share kung ba't ka busy? A bit. Like, kumbaga ba, pwede ba siyang i-disclose or something? Actually, na-disclose ko na siya a few episodes ago. Pero siguro mas magiging careful na lang ako ngayon sa i-disclose ko. Part ako ng production. Sobrang vague. Nagko-choreograph ako for a production. Kamusta so far? Unfortunately, yung kino-choreograph ko, yung tinuturuan ko ng sayaw is mga hindi bobo. sila Oh, yeah. Sorry. Wait lang. Sorry. Hindi sila dancers. Hindi sila movement inclined. Yes. They're more vocally inclined. Oh, okay. Ba't sila pinapasayaw kung ganun? Parang part of the show, you know. Alam mo naman sa mga production. Na most of the time, kapag kumakanta lang, lalo na't kung happy yung mga kanta, ganyan, meron talagang parts dun na merong sayaw. Kasi ang weird kung kakanta ka lang tapos nakahawa ka lang sa mic. Tapos nakatayo ka lang. Tapos di ka pa nag-floor work, di ka pa naglalakad-lakad man lang. Actually, choreography din yung movement. Yung travel sa mismong stage. Choreography din yun. Sometimes it's choreographed. Ayun. Yun. So, medyo mahirap. Fortunately naman, merong progress. Ginawa ko yung post niya, no? May progress, yeah. Pero, may nakita ka naman bang improvement sa like mga mga galaw or... Actually, that's the thing. Kasi knowing, going into that production, alam kong hindi dancers yung tuturuan ko. So, very... hindi siya simple necessarily. Kasi it's still actually medyo simple yung choreography. Although makikita mo na hindi nila forte yung dance kapag dahil sa form nila. Yung form basically. Sobrang halaga ng form pagdating sa sa dance. Doon mo makikita yung mga big boys, pati yung mga noobs, yung mga baguhan, yung mga ngayon lang sumasayaw. Diyan ako very bad at talaga since dati pala. Kaya taga ituro, walang grace yung body ko. Like, para akong robot na like, or parang keyframes lang sa animation. Wala akong like, yung smoothness papunta dun sa main pose. Like, matigas na. Naka-frame skip ka. Parang, like, literally, like, as in, hindi, I was never smooth talaga. Kahit naturuan ako. I don't know, like, may something ba sa body or, like, parang how do you, I don't know. Ang naisip ko naman doon. I can relate. Meron naman kasing mga dancers na hindi sila more of fluidity ng katawan. It's more of yung isolation. Yung actually yung fluidity ng katawan in a way parang sped up isolation lang siya. Sabihin natin na yung tutting, yung sa fingers pati sa hands na dance, yung tutting. For the audio people, magtatat ako. Yung mga ganito. Yan, yung mga puzzle. Ang tawag yung puzzle, Rubik's Cube. Rubik's Cube hands. Yeah, parang gano'n, yeah. Ayun. Yung tutting, yun yung parang isolated movements ng hands pati fingers. So, in a way, naiisip ko,
yung fluidity ng katawan, it's just a sped up version of isolated movements ng katawan. Kasi if you think about it, it's all a matter of timing when mo igagalaw yung next part mo ng isolated sa katawan. Yeah. Katulad ng yung hand wave na hindi yung yung wave na hello, yung wave yung ganito. Yung gano'n. Oh, yung ganyan din. Yung wave, basta, alam nyo na yun, guys. Break ako, hindi ako wave eh. Hindi, pero... I get what you're saying. It's just something about the body. Like, I can't wave. Even twerk. Yung twerking at saka yung... Yung wave mismo, the way to actually master doing the wave is doing it in isolation. Mabagal mong gagawin. Magsa-start ka sa finger, tapos magiging wrist, tapos magiging arm. Oh, interesting. So, piece by piece. Okay. Piece by piece. Kaya ako nasabi na parang mas mabilis lang na isolated movements ang fluidity ng katawan. Kasi, yun talaga yung pumasok sa isip ko yung wave. Yun yung, ganun siya ka, ganun aralin yung wave. So, isa sa mga pinaka-fluid na basic moves yung wave. Tapos, para aralin mo siya, kailangan mo i-isolate ng isa-isa yung certain parts ng katawan mo. So, parang naisip ko na, okay, so parang, it's not that different. It's not that different. Yung pagiging Minecraft Steve mo, pati Minecraft yung, Steve, yung pagiging fluid na katawan. It's just a matter of, knowing when and how to use it and in what order. Parang ganon. So, naisip ko na feeling ko walang bad dancers. It's just that mahirap lang talaga ma-pick up yung fundamentals kung hindi mo siya nagagawa like regularly na parang ginagalaw ko yung fingers ko right now, ginagalaw ko yung wrist ko right now, yung ganon na parang aware ka na yun yung part of the body na ginagalaw mo. So yun. I feel like may mga joints here na hindi pa ever gumalaw ever sa katawan ko. yun. Na feeling ko kailangan muna like masanay na gumalaw before pag nag-dance na ako, right? Yeah. Doon ako lagi, like, dati pa lang, quick anecdote lang, sobrang quick, mga 10 seconds. Doon ako lagi inggit sa mga dancer kasi parang feeling ko lagi, like, parang, damn, like, masarap sila titigal. Siyempre, dancing, kaya nga siya naging, natin, ng humanity, right? Music and dancing, di ba? Yung movement ng tao na, lalo pag graceful, like, parang nakaka-enchanting na talaga dito. So, parang, I can't do that. Even yung mga trends before, alam ba, ang daming trend, mga dance trends nung elementary tayo or high school, pa high school. Yung, doggy, teach me how to doggy. Teach me. Yeah. Yeah, like, I just literally hindi siya joke. I can't doggy. Hindi ko ano yun. Wait. We have our content. But yeah, I can't. Nakakahiya. But lahat ng dance trend, simula bata ako, hindi ko kayang gawin. Meron tuloy. Maybe Gangnam Style lang kasi like literal ano lang siya. Oh shit. Sorry. Ano lang siya, ganun lang, di ba? So, okay, easy. Pero other than that, damn, I can't. Meron pa pala akong na-realize na mahalaga ding part pagdating sa dancing. More so, I think, when it comes to dancing, in comparison to like singing. Kasi sa singing, you can convey emotions sa boses mo, primarily. Tapos parang nagiging supplementary lang yung facial expression mo. Pero sa dancing, mas malaking part ang attitude. Oh, yeah. Mm-hmm. Na parang, not necessarily, hindi ko ma-explain yung attitude. Hindi rin siya basta confidence lang eh. Yung pagdala ng sarili mo while you're performing. Kasi, the floor is your canvas. Tas ikaw yung painting. Ikaw bahala kung paano mo gusto i-paint yung the story you want to tell or the picture you want to paint using your movement. Parang ganun kasi ang So part doon, if you're not doing it, if you're not carrying yourself as well, parang nagiging half-assed yung kasi hindi makikita ng mga tao yung
picture that you want to paint kung wala kang kumpiyansa dun sa paraan mo ng pag-paint. Exactly. Meron akong friend na nung senior high na paano ba? Hindi siya dancer, pero dahil sobrang like 1,000,000%, hindi 100, 1,000,000% pag tinuturuan namin siya, kasi talagang go na go siya. Alam mo, parang lumagpas kasi mukha siyang awkward sa una, right? Pero nung tumagal, parang kahit na hindi complete, gets mo ba? Hindi 100% yung may kita mo na tinatry niya, hindi niya na-reach yung pero nabebelow siya dun sa choreography kasi sobrang in niya dun sa choreography, sa dance, as in talaga sobrang binibigay niya lahat. Immersed siya dun sa dun sa talaga routine. Like kung ito yung step, kahit na medyo alam mo, may something aesthetically na patapon yung limbs kapag sumasayaw. Yung limbs, basically. Pero like sinama mo siya sa lahat, hindi siya mahalata. So, ang if anything, yung sinabi mo, right? mas nakakasira ng routine kapag ganun yung mga hindi masyadong Kasi ako yan. I'm guilty kasi like, sobra akong self-aware na mali itong ginagawa ko. So, nakikita lalo sa katawan ko na mali. Right. Okay. Parang ganun. So, I get, tama ka. Yung attitude of like dancing dapat na dun din, right? Yung facial. Kasi may kita sa mukha mo, ay, mali. Alam mo, parang, nagkamali ka, di ba? So, ay, shit, mali ako na Although, actually, ito sign. Meron akong naisip. Feeling ko kasi parang iba yun dun sa gusto kong sabihin. Kasi there are some who actually don't try. Ikaw, kumbaga, if you feel awkward, that means at some point you tried. Ang ayoko, kasi sorry, magrarant ako as choreographer right now. Ang dami ko nakikita na parang they're not trying or inaalagaan nila yung image nila. In reality, kapag titignan mo yun, everyone's trying around you. You're the only one who's not trying. If anything, ikaw yung nagmumukhang tanga. Ikaw yung nagmumukhang Yun yung sinasabi niya usually ng choreographer namin lagi. Na kakasaan niyan, like, kayo makikita sa harap. Tinuturuan ko lang kayo. Kung ayaw niyo kayo mapapahiya, hindi ako, okay? Parang gano'n. So, ako nga. Ay, wait lang. Naisip. Okay. Ilalagay ko sa utak ko. Kasi maganda siyang like something to like, like, bakit ako nag-half-ass ng sayaw? Like, ako yung makikita there. Hindi, ako naman as choreographer, naisip ko na, ayaw nga sila naman mapapahiya. Yun nga. Like, kailangan ma-instill sa kanila na, guys, kayo makikita, right? Wow. Immaculate segue, by the way. Immaculate segue. Am I the asshole? Hindi sinabi sa kanila na mapapahiya sila pag di sila maayos sa harap ng stage. Okay, we can segue na ba? Actually, maganda. Sige, actually. Perfect baton pass yun. So, okay, dahil nag-run kami, sakto, nasa on topic kasi for this episode, very funny, very exciting. Kasi magbabasa kami ng stories sa Reddit. Yes. Magbabasa kami ng stories from a certain website sa Reddit, basically. Na Tagalog version ng Am I the Hassle? Ako ba yung gago? Apparently, wait lang. Sorry. Oh, man. Binanggit mo. Ako ba yung... Tapos sabi ko, yes. I didn't mean it as an answer. I meant it as yes, that's what we were going to do. Hindi yung answer yun. Okay. Meron kaming inside joke behind the scenes pag it gets to ng mga specific people. Anyway, so ayun, like it's funny. Magbabasa tayo ng stories about people and i-judge namin sila kung sila ba ay gago o hindi. Yes. Ganun kasimple yung premise. Very exciting. Meron kaming a few stories here. Pasahan kami. And hindi pa namin to ever nabasa. So, ewan ko, baka pangit or maganda story. Pero, we'll see. Kapag pangit, hanap kami bagong Yeah. Pero maganda siyang jumping off point sa topics. Wala siya, ewan ko kung magiging theme. Basta gusto ko lang, like, pwede siya maging bi-weekly episode or like every month. At least may isa. Tapos lahat, ito ganitong Yeah, kasi like parang ito yung meta ngayon sa podcasting. Puro may mga ako ba yung gagawin. Like, sa Reddit stories, Am I the Asshole? Meron pa 2 hot takes. Ano pa ba? Like, am I overreacting? Mga ganun. Ang daming sa Reddit. Solid yung mga ganun na. Yeah. Pero for now, doon tayo sa natin, Dugong Pilipino, right? Maging proud tayo. Dito kami mag-uukay. Pinoy Pride. And judge with us kasi judgmental kami dalawa. Yes. So,
Kasi Mascom kami. Joke lang. Nasa DNA na natin yan pag Mascom. Okay, let's start. I guess ako yung mag-start. Sige. Oh my goodness gracious, mahaba to masyado. Wait lang. Literal na hindi ko to binasa, okay? Like may mga threads kami na like, okay, mukhang maganda to, click, that's it. Yun lang yung extent nung namin, nung knowledge basically. So, there we go. Okay, let's start with this story one. So, ako ba yung gago kung pinapalitan ko yung time in ng katrabaho ko? Okay. Let's see. Okay, wait. No judgment muna. Okay. Ayoko ko ba't yung ginagawa? Hindi ko judge. Parang yung start, yung premise nun. Parang sobrang nakakatawa na kagad. Okay, so, continue. Ako ba yung gago kung pinapalitan ko yung time in ng katrabaho ko? 3 to 4 months pa lang ako sa isang maliit na company bilang programmer. May isa akong colleague na 1 month older sa akin sa company. Napapansin ko na madalas siyang late pumasok. Always 10 to 30 minutes late siya pumapasok. Napapansin ko rin na pagkakaupo niya sa workstation niya, ino-open niya agad yung database kung saan nakalagay yung time in and time out. By the way, simpleng barcode scanner lang yung pag-time in, time out namin. And kaming dalawa yung nagme-maintain at may admin access sa system. So, nakita ko na pinapalitan niya yung time in date niya to an earlier time para hindi recorded yung late niya. Nainis ako kasi porke may access kami, ganun yung ginagawa niya. So ako, as someone na introvert at ayaw ng confrontation, at ayoko rin maging awkward kami, tuwing bago mag-cut off, binabalik ko yung mga original time-ins niya. Sorry, natawa ako. Paano? Recorded din kasi doon kung kailan na-entry yung data ng bawat time-ins. So dapat nakatali yun. Or microsecond lang yung difference. Bali, kinakopya ko yung creation time sa time-in column na pinapalitan niya. Kaya super sure ako na accurate yung nire-restore ko na time-in niya. Wow! So, tapos, pagdating ng payslip, na-stress siya kung bakit marami siyang deductions dahil sa mga lates niya na supposedly burado na. Kitang-kita ko yung frustration niya na halos gusto na niya magreklamo sa finance. Ako naman, natatawa na lang sa isip ko, lol. Mga ilang months ko na rin ginagawa yun bago siya tuluyang nag-resign. Unrelated reason. Ako ba yung gago dahil sinira ko yung discarte niya or dahil pinagmukha ko siyang tanga instead na i-confront or i-escalate siya? Oh. Holy. Okay, ako ba yung sasagot dyan? Ako yung unang sasagot. Ano lang, like thoughts lang. Okay, so anong initial thoughts mo? Initial thoughts ko, sobrang, regardless kung saan mo yun nabasa, kung saan platform man yun, sobrang gold ng story na yan. Yeah. Kasi siya, if anything, nabawasan yung comedic value niyan dahil dyan siya nanggaling, dyan sa MID. So, ako ba yung na mismong blog? Ouch! Ayun. Nakakatawa. As in, sobrang nakakatawa. Yeah, kasi, wala. Nahihiya siyang i-confront eh. Wala akong ibang maisip na term. Pero ang naisip ko dyan, parang chaotic evil. Kasi, D&D. Chaotic evil? Pero feeling ko chaotic good siya, right? Kasi gusto niya... Actually, yes. Chaotic good. Yeah. Pero it just doesn't... if anything. So tingin mo medyo gago? Alam ko na. Siya? Lawful neutral. Kasi ito kasi yun. Interesting. Ito. Okay. Nanggaling kasi yun sa D&D, tabletop RPG. At yung tatlong ano tawag doon? Groupings, classifications na yun. Yeah. Which is yung lawful, neutral, pati chaotic, pati good, neutral, pati saka evil. Yeah. So, yung neutral ay yung unang tatlo, yung lawful, neutral, and chaotic. It's basically kung how do you fare pagdating sa pagsunod sa customs. Yeah. Basically, ayun nga, pag lawful, ibig sabihin nun, very rule-based ka. Yeah. Tapos kapag neutral, merong neutral, times, kumbaga, nagpipili ka lang ng mga laws or mga
rules na susundin mo. Uh-huh. Pero meron mga times na hindi ka sumusunod. Yung chaotic, you're more inclined na hindi sumunod sa... Wait. So to skip ahead lang. So, yun yung gusto mong gawing criteria ng judgment? Kasi like parang... Not necessarily. Kasi nakakatawa lang. Para simple lang kung like gago ba siya o hindi or lahat sila gago. Like basically, yun yung okay, doon. For this, sa kanya, story na to, ano ba siya? Guy ba siya or girl? Pero wala siyang, hindi specific. Importante ba do? Magbabago ba yung sagot mo? Ay, hindi naman. Kasi gusto ko lang sabihin na kasi gusto ko tawagin na si Kuya o kaya si Ate para mas nakakatawa. This person, basically. So, do you think siya gagawin? Hindi. Kasi feeling ko hindi eh. Para sa akin hindi. Kasi, una sa lahat, mali na yung ginagawa ng I mean, it's a common practice, okay? It's a common practice na parang, ilang minutes ka lang late. Sabihin natin yung 10-minute late nung Pero lalaki. sabi niya 10 to 30 minutes eh. Yung 30 minutes parang lampas na yun sa grace period eh. Hanggang 15 minutes lang ang grace period. Tapos eto pa, sa mga viewers namin dyan, pati sa mga hindi at least mayroong 15-minute na grace period. Di ibig sabihin, okay lang, malate ako palagi ng 5 minutes to 15 minutes. So, ganyan yung mindset ko actually. That's not how that works. Actually, ganyan yung mindset ko dati sa school. Like, parang may grace period. Ibig sabihin, kinain ko niya 10:30 pero 10:45. 10:45 yun yung test like, yun yung gagawin mong target na bonus 15 minutes. Thank you. Parang ganun. Meron akong parang video game. Ting, ching. Kaso ang problema bonus time. Sumobra yung offender eh. I guess ito, siya 30 minutes. Maybe gago siya, asshole siya doon sa idea na hindi niya kasi kinausap yung... Kinonfront, yes. Like, kahit warning lang na, hey man, like, napansin kita, medyo binabago mo yung code. Medyo, hindi naman, hindi siya maganda, men. So, like, try mo lang mag-change. Pag hindi pa rin, I guess doon siya, like, kailangan merong... ko yung... nag-escalate din yung parang consequences ng ginagawa eh. Oo, exactly. Kasi naapektuhan yung yung payslip medyo... Actually, yun. Actually, doon ako na Actually, kung naapektuhan yung payslip, parang mas na didiin lalo na sana kinonfront muna nung tao bago niya. Bago niya baguhin yung time in time. So, medyo gago. So, medyo gago. Konti lang. May parts, pero yung core naman kasi nun parang nakikita mong merong nandadaya. Tapos, para sa akin, parang work is basically ang ginagawa mo. Maglalaan ka ng time para bayaran ka eh. Whatever it is, kung ano yung profession mo, whatever it is na field, kung ano tinatrabaho. Ayun yung point ng jobs in the first place. Na-create. Tapos, kasi like, they're paying you for the time na give mo doon sa like sa work, sa company or something. So, tapos naisip ko lang din, I guess, na feeling ko, isa sa mga pinakaunang sasabihin ng tao, nung offender, kapag kinonfront siya, 10 minutes lang naman, 30 minutes lang naman eh. Tapos, sobrang weird na response nun. Kasi pwede mo ibalik sa kanya yun na, oo nga, 10 minutes to 30 minutes lang. Hindi mo ba kayang maggayak ng mas mabilis o kaya gumising ng mas maaga kahit 10 to 30 minutes lang naman? That's fair, Ay, gusto ko din, may few comments para alam natin yung best comments lang. Okay. So, yung best comment, mga nasa top comments, DKG, ibig sabihin, di ka gago. Sabi, tamang behavior to OP, original poster, very good ka. Tapos misa din na DKG, kumbaga, naging vigilante ka, kinokorek mo lang yung mali sa maling paraan, basically, sabi niya. Kinokorek mo yung mali sa maling paraan, basically, sabi niya. And then may isa, di ka gago kasi nire-restore mo lang naman yung default value dapat. Ingat ka lang kasi baka matrace yan sa'yo since kayong dalawa lang may access and baka bawian ka at i-modify yung timesheet mo. Tapos sabi nung OP, nung original poster, buti na nga lang nag-resign para di ko na need gawin. Isip na lang ako ng way para magka-logs na hindi basta na-edit. There we go. So I guess kasi may access siya so, baka tatry niyang, mukhang good person naman to. Na, actually, kung may next hiree, may ma-hire na ka-worker niya, so tatanggalin niya yung access or something. So, Pati naman kumbaga, feeling ko naman, for someone na super vindictive ba yung tamang word? Pero sobrang, sobrang diin niya pagdating sa time in and time out. Feeling ko naman,
hindi siya katulad nung offender na parang, okay lang yan. Yung laid back, tapos kahit anong oras na lang ako pumunta. I feel like by the book si Guy, and meron namang siyang, tama naman siya, of course, sa paper. Siyempre, sa respeto din ng coworker mo, kasi ako pupasok on time. Minsan mas maaga pa, right? Tapos ikaw, in-edit mo. Nagsasabi niya kasi introverted siya, so nahihirapan siyang i-confront yung person, yung, late. Pero like, parang yung original, like, is kausapin mo muna na pero sabi niya kasi introvert, pero ayoko kasi gawin excuse lagi yan. Introvert kasi ako so sinaksak ko siya sa likod. Diba? Ayoko siya saksakan sa harap, so sa likod ko siya sinaksak, like, okay, like, pero at the end of the day, medyo finak over mo siya a bit, right? Like, actually, ayoko na sanang banggitin yung part na yun, pero yun din yung naisip ko na parang, wag mong gawin excuse yung pagiging introverted. Pati, ito din yun eh. Feeling ko itong buong concept na to ng ako ba yung go. Ang concept niyan is nakaramdam ka na ng pagiging a-hole mo. Exactly, To the kahit point na sa tingin mo na meron namang justification kung bakit mo ginawa yun. Tapos gusto niya i-gauge, kung agree sa ba sa ibang tao. Second opinion, right? Second opinion. Tapos parang, okay, naiisip mo na meron kang part ng fault doon. Or meron kang nakikita na medyo sa ginawa mo. Kailangan mo ngayon malaman na, okay, ano doon yung maling ginawa ko. Which is, ayun nga, yung sinabi niya na, hindi niya kinonfront. Yun yung maling ginawa niya. Tapos, ang reason niya doon, introverted siya, kaya hindi niya kinausap. Kumbaga, medyo, a-hole siya, lawful, neutral, parang ganun. I guess yun, right? Yes. Pero yun, I guess, yun ang parang, dito, di ka gago. Yun ang, naging, yun naman. Majority talaga eh. Kumbaga, majority. At the very least, 51-49 siya na DKG nga. Na kami lang yung parang medyo kasi like, pero kung wala naman si Guy, okay na siya. Kailangan nyo nag-gauge kung ano. Okay. Pati nag-resign naman na yung papel. Nag-resign naman daw eh. So, ayan. Okay. There we go. Next story. Ito. ABYG for telling my friend na mali siya for pursuing money in a relationship. Okay. Okay, alright. A few months ago, a friend broke up with her boyfriend of 3 years because she earns more than he does. Honestly, it's not that big of a difference too. 80K versus 60K. They were DINK. DINK. Double income, no kids. Yun yung meaning doon. So mag-partner sila sa bata. So, iba yung ibig sabihin ng DINK na alam ko eh. Let's move on. Ayun. They are DINK. Couple doing 50-50 with living expenses and the guy paying for most, not all dates despite earning a little less. She broke up with him because she wants to experience what it feels like to be with a man who has a provider mindset. My God. Wait. No judgment muna. Reserve judgment. Okay. Someone who would refuse to let her pay for anything. She dreams about being with a man who could take her around the world. Hirap na hindi i-judge. Keep reading. Be neutral. Someone who could tell her she could stop working. The guy is honestly a really great person, one of the greenest flags out there. Personality-wise, I think they were a decent match as well. She did say that she loved him, but I guess those are just words. Hence, why I told her I thought she was making a mistake leaving him for those reasons. Sabi niya she's not sure either about her decision kaso yun ang gusto niyang gawin in the moment. In this day and age, kailangan pa rin ba talaga na ang mga lalaki ang breadwinner at magbabayad ng lahat? I would concede that in a family with kids, hindi pa rin talaga pantay na 50-50 yun considering the burden of childbirth a mother would go through. Pero hindi naman lahat ng couples ay may plan magkaanak. In that context at least, bakit obligado ang guy maging ATM machine? Parang may inclination na rin tong OP. Yeah, I mean, siya may opinion siya for sure. Yeah. Anyway, fast forward to now, she's dating a rich guy in his 50s and I just know that she isn't in it for love. Honestly, just felt disgusted.
Ako ba yung go for respectfully telling her I'm not supporting her decision and don't think our values are aligned? Okay. I guess, paano ba? Relationship, una kong thought, relationship nilang dalawa yan eh. So, may standard si girl and may gusto siyang ma-reach na goals. So, I guess, I mean, it's up to her, I guess. It's up to the girlfriend na nakapag-break. Yung girlfriend nakapag-break, right? Tama? Yes. Okay, so ang stories, nakapag-break yung jowa, yung babae Yung girl, sa guy kasi mas mababa yung income, ayaw niya mag-work ni girl. Gusto niya, like, basically princess ang tawag dyan, right? Yung pinaprovidean siya ng guy. 3 years na silang in a relationship. Yes. Oh, damn. Okay. Interesting. So, ang judge natin, a-hole ba yung friend? For yes. telling sa kanya na mali. Pinapursa yung pera. Walang age, right? Hindi sinabi kung ilang taon na yung magjowa. Hindi sinabi. Interesting. Ang sinabi lang ay yung pinalit na lalaki, which is a rich guy in his 50s. 50s, yeah, gotcha. I don't know. Ikaw, what do you think? Iniisip ko pa siya. Like, I don't know if like, madali lang ba siya or komplikado siya sa utak ko? Actually, ito. Meron akong tanong. Pero, feeling ko hindi para sa ating tanong to sign eh. Kung meron man na women, hindi sanay. may mga ladies man kaming viewers dyan na napamahal sa 50 years old pataas, considering na around 20 to 30s pa lang ang age. Sabihin natin 20-year age gap. Or sabihin natin, actually, 20-year age gap. How? Yun lang yung tanong ko. How can you... Actually, sign, di ko alam kung meron kakilala or ikaw na in love ka na sa 50 years old. Pero... hindi ko lang na-understand how that can be possible. Okay, unless, which is yung sinasabi nga nung friend, nung original poster, her friend is not in it for love. So, bangko ang karelasyon para sa kanya. Doon sa friend ng OP. Yeah, I think hindi more so baka materialistic yung person, right? Gusto niya mag-travel or gusto niya ginagastusan siya. Mukhang may good, decent work naman yung girl, right? Kasi mas mataas 80K, pa yung... Yeah. 80K yung girl, tas yung guy 60K. I think, tama yung sabi ko kanina. I guess gusto lang niya ma-providean. You know, we don't know yung whole story. Pero, I don't know, yun ba yung reason for them breaking up or something? Kasi si OP, si original poster, may mga judgmental comments siya there. Yeah. Sobrang... Like, sabi niya mahal niya yung guy, pero, you know, like, tingin ko words lang naman yun. Parang gano'n. So, meron na agad siyang, you know, judge siya agad yung ano. Ewan ko, parang medyo gago yung person. Medyo. Pero pwede ba yung half-half? Kasi like, relationship nila yun eh. And yun yung standards. Yeah. Yun yung standards nung girl dun sa relationship niya na hindi na-reach nung guy. I guess ang cold pakinggan, right? I guess, yun lang. I guess yun yung... Kasi nakahanap na siya ng partner na 50 years old pataas. Right? So I guess yun yung parang gusto ni girl na lifestyle, I guess. And that should... Hindi naman sa... dapat respetuhin, pero paano ba? Yung choice si girl. Ewan ko, parang masyado yata akong po. Hindi, ang akin lang is like, ini-impose kasi ng girl yung opinion niya doon sa, or yung values niya doon sa girl, doon sa kaibigan niya. Yeah. So doon ako medyo na-off ng konti. Right? Or, pero yung initial gut reaction gagawan ko sana ng issue eh. Or, gusto talaga nung OP, yung boyfriend. May mga ganun, right? May mga ganun. Pero I don't know, yeah, like parang I feel like, you know, may sinabi bang reason for breaking up? Parang wala naman, right? Andito eh, I think. Nag-break lang sila eventually? Or nakapag-break yung... Ayun nga daw yung... Ayun, hence why I told her
I thought she was making a mistake leaving him for those reasons. Kasi nga gusto niyo daw nung may provider mindset, gusto niyo daw nang maka-travel around the world. I guess that's prerogative yun ni ate girl. I guess na parang, okay, ayoko yung ganitong relationship na ano. Ako disagree ako doon. Of course, kasi gusto ko, like, usually, ang idea ko talaga ng relationship is teamwork. Pero kung ang relationship na hinahanap ni girl is like parang gusto ko kayo ma-providean, ano tayo magagawa, like, ganun siya eh. Try mo ka basahin yung comments. I guess na-curious ako kung ano yung sinasabi ng mga madlang people. About sa... Wait. Okay, ito. Okay. Babasahin ko yung dalawang comments. Kasi yung isa DKG, yung isa GGK. GG. So, gago ka. Yeah. Oo. Yeah. Jujutsu Kaisen. Gugutsu Kaisen. Ito. Okay, go. Which is weird. Kasi yung first comment is same reason mo pero DKG ang sinabi. DKG, you have different sets of morals and values. TBH, to be honest, materialistic ang friend mo or gusto niya lang siguro magbuhay prinsesa. Can't blame your friend if that's what she likes to do. Yun ang gusto niya eh. It's her reputation naman that's going to be hit. Pero DKG ang sinabi nung ano na yun. Yun nga, interesting. Lahat ng sagot except yung ano, right? Oo. Yeah, kasi same kami ng thoughts. Like, parang yun yung value niya, yung morals niya, yung gusto niya gawin sa life niya, right? And in-end naman niya, hindi naman siya nag-cheat. Di ba, nakapag-break si girl. So, I don't know, like, all's fair. Para sa akin. Fair game. Okay. Ang sabi ng isa? Same, actually. GGK. Okay. You can't impose your morals or beliefs to others. Onto others. Wala naman siyang ginagawang illegal. She just knows her priorities and that is to live a comfortable life. Ewan ko, I'm inclined to agree. Actually, ang weird. Kasi nga si friend. Oo, yung DKG. Yung DKG, ang weird nung sinabi niya, no, you have different sets of morals and values. Siguro sinabi niyang DKG, pero more of, hindi niya sinasabing DKG. Hindi ka go for feeling that way. Feeling ko sinasabi niyang DKG, pero what the commenter actually meant was, I agree with you. Kasi pareho sila ng morals and values. Nung OP, nung original poster. Pero, gets ko na yung framing mo, Ayun. Tapos yung second comment naman, which is same reason pero GK. Ayun naman, yun yung kapareho mo na nakatingin dun sa ginagawa ng friend. Not necessarily sa kung nag-a-agree ka sa ginawa ng girl or hindi. Kasi hindi naman yun yung tanong. Ang weird lang kasi actually feeling ko part din yun ng pag-frame ng original poster na parang... Yeah, may mention judgment, right? Oo. Pati isipin mo, nagbigay siya ng context doon sa relationship nung babae na ginajudge niya. Tapos, doon sa dulo, sasabihin niya na ang tungkol pala doon is hindi niya sinusuportahan yung ginagawa nung babae. Parang ang weird lang na parang binibigyan mo ng flack ng targets for people yung friend mo na hindi mo sinusuportahan para hindi kasabihan na GGK. Kasi ang weird. Kaya parang na-throw off din ako na tungkol sa friend niya. Akala ko kung ABYG dun sa friend na nakipag-break. Pero ang ABYG pala tungkol sa hindi ko sinusuportahan yung decision ng friend ko. Yeah. I mean, I don't know. Like, I don't know. Hindi na sila agree doon sa aspeto na yun, right? Kasi I guess may mga friends tayo na may mga decision na ginagawa hindi natin supportado. I guess it doesn't make you the a-hole or the G-Joe. Jajo to like to call out your friend for something na hindi ka personally agree with. Yeah. Pero wala namang ginawa si OP to like break off the relationship, right? Like yun yung personal opinion niya, kinall out lang niya yung kaibigan niya na ba't mo binrek yung jowa mo dahil lang sa pera or something. I don't know, I guess ito yung ano ba? DKG or GGK? Medyo naglilinaw sa oh my God. DKG
DKG. Di siya gago, yung OP, I guess. I guess ano lang siya, na-off-put lang siya dun sa kaibigan niya, I guess. Pero like, ang kailangan na perspective na ma-realize is, iba yung values ng kaibigan mo eh. Gusto niya kailangan niya tanggapin eh. Kumbaga, it's not a bad thing to have different perspectives kayo ng friend mo. Exactly, yeah. And it's just that, siguro, bakit mo tatanungin kung gago ka? Yeah. Kung wala sa sistema mong i-impose dun sa tao na yun, sa friend mo, yung values mo. So, I guess yung ATM machine comment dun ako na kasi like, for some people, enough na yun eh. Maybe for ate girl, hindi pa enough yun. Gusto niya talaga mag-travel. Gusto niya like, sumakay sa Bugatti or mention threshold na gusto i-reach. And na-reach naman ni ate girl. Or nakikipag-date siya sa 50s na But, yun yung way niya of like reaching that lifestyle. Diba? Attaining that lifestyle. I guess, okay. Up to you. Like, life mo yan. Kasi ganun. I don't know if like satisfying yung judgment natin, right? DKG with asterisk, basically. Umaga, tanggapin mo na lang. TML. Tanggapin mo na lang. Kasi buhay ng ibang tao yan. Hello. Gagawa tayong bagong criteria. Okay. Alright, yun. Moving on to the next story. Yes. AB, ako ba yung gaygo if nag-no ako agad? Okay. For context, I, F28, F is female, 28 years old, visit my parents who live abroad every Christmas and alam to ng relatives ko. They have this notion na because nag-out of the country ako yearly, sobrang yaman ko na. Tumawag yung tito ko out of nowhere, di kami close, and nag-ask siya if pupunta ba daw ako sa mama ko, and sabi ko, yes. So sabi niya, pag-uwi ko, bilhan ko daw si pinsan isang sapatos, tas si pinsan 1 ng isang sapatos, and si pinsan 2 ng Apple Watch. Ako naman, kala ko mga pasabay yung sinabi niya, which I don't mind. So I said, sige tito, that's more or less 40k. Text mo lang sa akin Gcash mo. Tapos pag sabi ko, sabi niya, ha? Bakit ako magbabayad? Christmas gift mo yung sa mga pinsan mo. Di na nga ako nangihingi para hindi ka mamahalan. Obviously, nawindang ako at sinabi ko, no, hindi ko bibilin yung mga yan. And I turn off the call. Ngayong tong tito ko na ito is putting me on blast sa Angkan group chat namin. Namin silang group chat. Ako ba yung gago? No. Hindi kayo gago. Ba't ka pinapabilan? Ba't hindi yung tito mo yung nagpapabili? Ba't hindi yung tito mo yung bumibili ng ganyang bagay-bagay? I don't know. Para sa akin, pretty plain and obvious. Like, bakit siya gago about that? Okay. Tatawa ka. Hindi, kasi yes. But unfortunately, it's a common thread, especially among Filipino families. Oh, yeah. Kapag I get ikaw it. yung kumikita or kapag alam ng mga tao, especially ng pamilya mo, I'm so sorry. Meron talaga na kahit hindi mo immediate family I mean, kahit hindi mo tito, tita, kahit hindi mo mas malayo kapag nalaman lang nila na medyo nagiging big time ka na, marami ka biglang marirealize na, or maraming papakilala sa'yo na, uy, alam mo ba, kapatid ko yung lola ng kapatid ng lola mo. Kung alam mo yun, ang dami magiging connecta na tas mangungutang lang sa'yo, ganun, tas ang daming o kaya hihingi ng favor sa'yo, or they will get on your good side para makakuha sila, maulanan sila basically. Which is very yikes. Baka akala nila trickle-down economy yung trickle-down economy. So basically, pag may isang nakapuntang ibang bansa, eventually, alam ko makakaramdam ako ng ginhawa for some way or the other. Sa ibang bansa siya. Paano ba? Medyo nakaka-relate ako kasi like yung idea na nasa, pag ang idea kasi ng tao kapag nasa ibang bansa ka, right? Especially kapag, mula Pinas to like, especially kapag Canada or US, diba? Like, yes. Holy moly! Super rich ka na! Padala ka naman. Pautang naman. Pingin naman akong tingin, Di ba? Like, bilang gano'n. Like, natural lang yun, right? Kasi, yung disparity ng income sa Pilipinas versus sa US talaga.
ang common perspective talaga, meron kang enough income to like, magpautang, di ba? And it sucks kasi may mga relative ako ngayon na, mas mabait sa akin. Na ginawa yun and hindi na sila binalikan ever ng mga utang. So, doon ako pretty sad kasi like, yun yung, ewan ko kung paano siya matatanggal kasi ako din, ganun yung perspective ko, right? Kasi lalo na tayong Pinoy, ang hirap pumunta sa ibang bansa. Lalo na sa West, sa Europe or sa US, diba? Kasi ang hina ng passport natin. So, yung perspective natin na, ay, nasa US to. Uy, big shot. Diba? Like, so, medyo, doon ako sympathetic, right? Na, doon sa idea na yun. Pero, sa demanding na, dito, balik tayo sa story, na ide-demand mo na, uy, bili mo yung si pinsan 1 ng sapatos tsaka pinsan 2 ng Apple Watch. Sino ka? Sino ka para utusan ako? Take a look at this guy. Hindi, yun eh. Inutusan mo ako bumili ng regalo sa... It's not even a freaking favor. It's a command. It's And sabi pa nung tito, according sa comments, sabi niya na, ako nga, di na ako nanghingi, mamamahalan ka pa. So parang, be grateful na 2 lang hiningi ko, hindi 3. Like parang, buti nga hindi ko sinama sarili ko. Like, ha? Okay ka lang, tito? Tito, nagka-cut off ka yata, mahina signal. Yung sinasabi ko sa pa-joke ko sa mga family member ko kapag may sila. Na, ang hina ng signal, di kita marinig. Paulit nga, anong sinabi mo? Para ganun yung joke ko. Meron ako na-realize sa Filipino families. Unfortunately, my dudes and my dudettes and everyone in between. Dito sa Pilipinas, may financial value ang utang na loob. There we go. Yeah, I feel like yung utang na loob is... Oh, sakto. Nagiging forefront na siya ng this conversation this past few months, last year, right? Lalo na pag-pamilya. Nakikita ko na yung terms na yun, utang na loob, like wag na tayo hindi naman sa wag na magka-utang na loob, pero like let's be more mindful sa idea of it. Yung utang na loob, like is it really deserved? Yung utang na loob na card na gamitin. I don't know, like not to be like masyadong quote-unquote woke or ano. Pero like, kasi like parang nagsiksakan na may teacher ko ba yun, professor na yung ganitong ugali natin is unfortunately dahil sa 300 plus years na occupation natin sa Spain, right? Yung ganitong behavior natin of being accommodating sa mga dayo, quote-unquote, right? Na iba ang treatment natin kapag maputi ka or nag-English ka o nasa iba kang bansa. Mas mabait tayo, mas accommodate. I don't know. There's something about it na naka-ingrain na sa atin yung... Ayoko gamitin yung word na to pero like, yun yung ginamit parang Indio mentality or slave mentality, right? Yeah. Na, we should be like parang, okay lang nang tapak-tapakan tayo at least. Or yun yung idea, yung pinaka uncharitable na reading of it. Na sunod-sunuran lang tayo lang yung second, mas mababa. Basically, right? Parang gano'n. So, good we're saying na ngayon at least nagiging conversation na siya na, wait, tama ba itong behavior na na sa atin throughout the generations na wala kang utang na loob. Yun yung lagi, di ba, sa mga drama or something, wala kang utang na loob. Like, ano ba talaga yun? Like, parang currency ba dapat na ginagamit? Sa ating hindi nga siya naging currency. Naging siya nagiging weapon siya sa arsenal. So basically, interesting. Yeah. So basically, a lot of our elders, I'm so sorry, I respect my elders if they're deserving of it. So, ang mangyayari kapag gumagawa yung mga matatanda para sa atin, kailangan meron tayong ibabalik palagi kahit wala na tayong maibigay. Yeah. I mean, does it have to be always like that? Like, genuine question. Does it always have to be like that? Like, how, especially kapag, gets ko pa kapag magulang o kaya kapag lolo't lola eh. Pero kapag sobrang layo na sa pamilya, tapos kung makapag-demand sa'yo, parang sila yung nagpanganak sa'yo, sila yung sa kanila ka lumabas. Yun yung weird. Yun yung parang hanggang saan yung pagiging indebted natin sa mga iba nating kapamilya. So blood relatives. Blood relatives. How hanggang saan yung na yon? Hanggang saan yung limit? Kasi if anything, ang mangyayari nun, pwede naman natin sila balikan na parang, dapat nga kayo nag-i-invest sa amin kasi kami yung future eh.
Alam mo yun? Ang daming pwedeng sabihin pabalik. Ano ba yung famous quote ni Jose Rizal na pinapaulit-ulit at this one, ang di marunong tumingin sa pinanggalingan. Ang naisip ko yung... My steep neck. Ang naisip ko yung ang kabataan ng pag-asa ng bayan, di ba? Yeah. So pag-asa kami, right? Quote din na yun, yeah. Kami yung pag-asa. Kami yung pag-asa. So magbabasa lang ako ng few comments here and there para may makita natin yung verdict basically ng comment ng thread is DKG, di ka gago. Yung audacity ng tito mo, grabe. Mga anak niya, responsibilidad niya dapat. Yung mga anak niya, responsibilidad niya dapat yun. Di na nga kayo close tapos maka-request parang may patago. Ano ko ba? DKG, bigyan mo ng picture ng mga Air Jordans at mga Apple Watch. Ipalaminate mo na rin. Baka punitin. This one's funny. And this one's funny. Hindi naman in-specify kung totoo, di ba? Pwede yun. And DKG, even if mayaman ka, he has no right to impose that you should buy them something because you're related. Even if close kayo, he has no right. The audacity. There we go. I know, I have a relative who's doing well in life. Tapos ayaw niya ng ganon. Like, nagiging, napupunta sa bad side niya kung sino man yung tao. Like, maaalala niya na ay, itong taong to. Ano to, ganito siyang uri ng tao. Uri talaga. Kumbaga, ayun, yung katulad ng tito. Kasi, alam nung relative ko na yun, pati alam na mga kapamilya, alam na mga kapatid niya, na mga in-laws niya, na big time siya. Pero, big time hotshot, yeah. Oo. Pero ayaw niya ever na parang, alam mo yun, na magde-demand sa kanya. Which is funny kasi sa magkakapatid nila nung relative ko na yun, siya yung pinakabata. Kahit sa mga in-laws. Siya yung pinakabata sa generation nila. Tapos nakakatuwa kasi parang siya yung pinaka big time pero ayaw niyang parang minamando siya. Which is props kasi buti na lang. Meron siya. Yeah, tama. Kaso ang weird lang sa kanya, parang mabilis na segue lang, 5 seconds. Ang weird lang is ginagamit niya yung mula niya para mag-gain ng favor ng tao. Okay. Ng ibang tao kasi alam niyang desperate for material things or material needs yung mga tao. Parang ginagamit, pinipay off niya para samahan siya. Tapos sasabihin ng mga tao na yun na parang sama na tayo kasi minsan lang tayo maka-experience ng ganito. Yung mga ganon na parang sasabihin yun nung parang, uy, sinasama tayo ni relative dito sa ganito. Sama na tayo kasi hindi natin mararanasan to kasi sila lang yung kaya ng ganito. Tapos ako, I don't follow that propaganda. Lagi ko lang sinasabi na, tsaka na kapag kaya ko na yan sa sarili ko. Kumbaga, it's not necessarily a pride thing. It's, I see through your shit. Ay, mali yung word na na-censor ko, yung bull yung na ko. I see through that na parang, you're only buying their favor. Indirectly, kahit hindi mo siya sinasadya na parang gusto mo lang, you just want to have a good time. Kumbaga, it's not necessarily malicious. Pero what it goes off as is yung mga kapamilya mo, hindi mo sila nagiging kaibigan. If anything, nagiging sunod-sunod mo sila kasi, ay, didikit ako dito sa relative na to kasi baka bigla akong ayain. Is that genuine pagdating sa or alam lang nila na big shot ka kaya sila sumasama sa'yo? Paano mo ma-differentiate yung friends and enemies or neutrals sa'yo kung kaya mong bayaran lahat? Or lahat sila kaya mong mabulag ng kwarta mo, ng pera mo? Parang yun lang. Kumbaga, peace of mind. Pero isip ko na, okay lang. Kumbaga, hindi naman lahat ng mga good experiences sa buhay is involved ang pera. Parang, ayun, kumbaga, you can be happy with the simple things in life. In fact, happiness is a state of mind. So, kahit walang-wala ka, kapag you manage to be genuinely happy with what you have or what little you have, okay na yun. Kumbaga, happy. A lot of rich people are freaking miserable. So, okay. Yeah, fair. Yeah. Yeah, okay, yeah. Basically, DKG si OP. Yeah, of course. Kumbaga, DKG? straight up, 100%. It's your money, it's your prerogative kung saan mo siya gagastos. Yes. Hindi ka dapat inutusan for that.
There we go, yeah. Actually, sign nakakatawa kasi yun yung sinend mo sa akin. Oh, and sinabi ba? Yeah. Sorry, nakain ko, yeah. So... wait. Kasi meron din ako na ano. Okay. Okay, wait lang. Feeling ko mas gusto ko tong sinend mo kasi may naano din ako. May na... nakita Actually, ano pa naman yan? Matagal pa naman yan. Ikaw na yung magbasa netong sinend mo sa akin. Yung huli mong sinend. Okay, gotcha. Meron ako. Meron kang kumakasa. Okay. Yeah. By the way, like yung, feeling ko yung, so tumingin ka sa title, to be transparent lang, right? Yes, okay, yes. Kasi hindi ko binasa. Hindi to pre-read, ganun, like, gusto ko lang para pure, kasi, you know. We're doing it live. Medyo scuff, okay? We're doing it live, goddammit. Okay, excuse me. Ako ba yung gago? Dahil I called my friend mataba because I've had enough of her insults. Oh, shit. Okay. Alright, so I have this classmate and friend as well. We are in good terms, but she keeps on calling me pandak. I'm only 147 centimeters, 4'10", and my height has always been my greatest insecurity. I already got used of people calling me that, but in this situation, she has always called me that ever since we got friends, and I always laugh it out. She would always shout it also in front of so many people, even randomly in the hallways and streets. And last December, I told my OG barkada that if she insults me again, I'll also call her for something that's obvious. Okay? And never ever comment on anyone's body. She would also sometimes call me flat too and compare hers to mine. And in my mind, I answer, at least hindi lumalay. But I would never because that's not nice. Okay. Yesterday, while I was sitting with her classmates, she went to me and said, "Oh, andito na pala ang pandak." And as I've said before, that the next time she insults me, I'll not keep quiet. So I said, "Ano gusto mong sabihin ko? Andito na yung mataba?" She just laughed and said, "Ay." But then our classmates laughed. Others had wide eyes. But after saying that, I felt bad. I really wanted to apologize, but she never apologized to me in every insult and public shaming she did to me. ABYG, ako ba yung gago? I really feel bad. I want to cry. But I would also feel like crying more if someone would comment on something I couldn't change nor can't control. There we go. Okay. Medyo gray area to. Depende to sa tao. Depende to sa angle na mafo-focus ng tao. Yeah. Hindi ko muna titignan yung comments kasi nandun din ako sa tab eh. Yeah. Nagko-comment muna kami and then babasahin ko. Yung you're doing it live, okay? Hindi namin ito masyado. Ang daming angles na pwede mong tignan eh. Una, napuno na yung tao. Lahat naman ng tao mayroong boiling point. Kahit kaibigan mo pa yan, kahit malapit pa yan sa'yo. Lahat ng mga tao naiinis, nagagalit. Tapos, meron ding vengeance. Merong sense ng vengeance sa katawan natin. Alam mo yun? Mm-hmm. Kaso, ang problema naman sa pagkaka-word ng buong post is medyo tukok fallacy yung nangyayari na parang, ginagawa nyo naman eh. Gagawin ko rin. Yeah. Kaya gagawin ko rin. Hindi yun enough para mag-insult back ka. Pero at the same time, I understand kung bakit ka nag-insult back. Especially given the context na laging sinasabi. Yeah. Tapos ever since naging magkaibigan sila, ganun na yung tawag. Ganun na yung tawag, yeah. So, I feel like I medyo disagree ako sa'yo. I feel like naniniwala ako sa idea of playing fire with fire or fighting fire with fire. Like kung as long as fair game, para sa akin, kung ini-insult mo yung physical appearance ko, fair game na kung mag-insult back ako sa physical appearance mo. Para sa akin, I guess that's fair sa akin. Like, just justified yun, especially kapag siya yung munang tumira, hindi ako. I feel like pag may sinabi siya, why? Pag natatawa ka na, nare-realize ko yung mga sinasabi kong words. Anyway, so I feel like yun. So, ilang beses siya sinabihan, and sabi mo nag-boiling point niya na yun. Pero actually, like, since the start pa lang, I feel like this, na yun, like, pwede niya nang ilabas sa chamber yung insult na yun, or like yung comeback, basically. Pero ang tagal niya. Na mataba ka. Yeah. Especially matagal, like, parang inipon niya yun. And hindi naman ganun ka
mataba? Like, anong gusto mo sabihin? Nandito yung mataba? Like, ano lang siya Like, okay, mataba actually, ako, Pandak ka, okay. Yeah, paano like, parang yun yung idea hindi pa siya sobrang plain nung insult, para siyang observation. Yeah, parang observation lang siya ng physical appearance natin. Maliit ako, medyo nasa, heavy ka sa mass. That's it. Wala naman sinabing, hindi ka naman kinumper sa animal or cartoon character. Diba? Or ganun. Or, diba? Hindi ka naman yeah, so like, so far, like, ano lang siya sa akin. Like, hindi siya gago. Like, ano lang siya. Playground insult. Actually, hindi nga siya insult. Like, parang, yung tama ka. Like, observation. You're fat. You're short. Nice. Thumbs up. Like, nice. Okay. Like, nice. Okay, gotcha. We're both, keen observers of the obvious. Yeah, there we go. So, hindi pa siya sa akin, like, parang, wala ganun. Pa sa akin. So, like, hindi ka gago. Don't worry about it, man. Don't cry. I feel like bata si OP. Yun na vibe ko, okay? Kasi like bata in a sense, like, I don't know, maybe elementary or early junior high school or something. I don't know, na-feel ko lang yung ganong vibe kasi, ewan, kung paano like sabihin yung story. Yun like personal, syempre, personal opinion ko yun. So parang, don't be too hard on yourself. Okay lang yun, you know? Okay, wait lang. Okay lang sabihin naman. To set the record straight, hindi, DKG rin naman siya sa akin. Para sa akin, DKG. Sa'yo, DKG. Yeah. Kasi, ayun nga, retributive justice, patagal nang ginagawa sa'yo, tapos boiling point ng mga tao. Tapos, I guess guilty siya kasi natawa yung student, yung mga friends niya around. Na-humiliate. Kaso, hindi niya rin mabigyan ng slack yung sarili na parang, how many times have people laughed at you because of what your friend said? Kumbaga, exactly. Ganon ka ka-caring dun sa kaibigan mo na parang yun nga after mong insultuin or after mong sabihin yung obvious dun sa tao na yun, mafe-feel bad ka. It's just not your thing to call call to anyone like that. Yeah, exactly. So mukhang mabait si OP, you know, cute. Basahin ko lang a few comments before we jump sa DKG, sabi niya one should be able to take what they dish out. Yes, pag umulit pa, sinabi mo. Pag umulit pa, go for the overkill. I guess, single out mo pinakamalala yung physical insecurity like skin, teeth, hair, etc. Ewan lang kung di siya magtanda. Maging petty this 2025. I disagree. Medyo chill lang tayo. Actually, ito yung GG. Ito yung GGK. Ito yung masyadong G. Ano na to. GGK itong comment. Medyo like, dude, chill. chill. Like, pantayan mo lang yung init. Alam mo yun? Like, pero wag yung overkill na okay, ano lang. Like, pantay lang. Like, pangit ka rin. Wag yung biglang yung nanay mo. Ganyan. Wow! Diba? Like, okay, chill. DKG, kung pala okray siya, deserve niya rin ma-okray. Ang insulti ng panda kahit gaano kaka-close. I don't know, like, ewan ko, like yung height kasi ng mga Pilipino hindi masyadong matatangkat. Ewan ko, pero hindi ko, nakuha mo ba yung pandak na insult? Ako, hindi ko siya nakuha ever sa life ko. So, I guess, normal yung height ko sa mga Pinoy, right? 5'5" ako. Same, actually. Ikaw ba? Okay, gotcha. So, like, parang, ano ba, hindi ko ma-feel yung feeling ng pag tinawag ka pandak, I guess. So I don't know, but kasi masakit daw talaga siya But maybe yung insult siya, I guess, kasi physical, ano mo. Siguro mas masakit siya kasi knowing... 14 si ate girl Pero knowing kasi na na maliit na tayo as a race. Tapos tatawagin ka pang maliit for that sure, race. Yeah. Kaya siguro siya mas masakit. Kasi everyone can be fat. Everyone can eat a lot and not exercise. Kumbaga they can control yung difference sa height and weight. Pero yung height hindi Kahit ilang cherry per pa yan, kapag yung jeans mo maliit ka rin. Yeah. I guess yung something na hindi ko, I'm fortunate enough to like, hindi ko ma-experience. Maybe dito ma-experience ko. Pero so far, like parang, hindi naman siya dito. Hindi naman ako masyadong like insecure sa height. Pati iba yung mga insults dyan Yeah, iba insults dyan. And last one, DKG, tama yan para magtigil. Pag umulit, sabihin mo siya ulit. Sometimes talagang kailangan bastusin mo din yung nambabastos sa'yo para maramdaman nila yung pambabastos na ginagawa sa'yo. I guess, I agree. Like, kailangan ma-feel ng person na, ito pala yung ginagawa, ito yung nafe-feel nung ginagawan ko nito. So, actually, napansin ko dun sa comments is very eye for an eye yung mga tao dito sa post na to. Kaso ang problema,
give the person an inch, they go a mile, yun nangyayari. Yeah, yun nga eh. Ang yung sinabi sa overkill. Overkill. Tapos, meron pa nagsabi na wag daw mataba yung sabihin. Ang sabihin yung animal na laging ina-associate sa pagiging round-bodied. Ayun. Kumbaga. So, yeah, I don't know. Like, let's chill, guys, okay? Kaya na-feel ko na bata si OP kasi, you know, yung mga insult na to is something na hindi, you know, I feel like mga elementary to high school yung insult na to, junior high. Kasi pag senior high na tayo to college, iba na yung sasabihin sa atin. Ano na tayo, gumagamit na tayo ng mga flowery metaphoric words. Metaphorical na mga salita. Akala ko Diba? So, slurs. Okay, maybe. Depende sa university or depende sa school or sa environment mo. But, oh shit, yung university ko lang siguro yung nagsasabi. For our liberated, Actually, I'm medyo I'm doing my alma mater a disservice. Kasi tinatawanan ko na parang nagsasabi ng slurs sa school ko. Tapos suot ko yung jogging pants ngayon ng ng UPIS. Oh no, yeah. Uh-oh. UP, alam mo ano naman yung UP, open-minded naman. Kaya not that open-minded. not prejudice open-minded. Ayun. Pero, actually, ito. Sign, meron ako nakitang comment na gusto ko pag-usapan natin. Comment, okay. Kasi may story ka pa, so like may time pa tayo for that. DKG, okay. And I don't believe you are friends either. You may know each other and probably share mutuals, but friends, no. Close friends, mas lalong no. Why? People who care for you and love you would be sensitive enough to recognize something that may be the cause of your insecurities and won't deliberately insult you every given chance they get. O sige. Yeah. Baka kasi kulang lang sa pagmamahal ng nanay niya yung taong yan. Kaya ka laging iniinsulto. Maybe, kasi bully, right? Yan, naghanap sila ng attention sa'yo. Pero girl, in basic respect sa'yo, kahit bilang tao na lang, wala din siya. Gets ko yung minsanan dahil nagtutuksuhan o nagkakabiroan lang. Pero out of nowhere, halos ginawa niya ng normal yung ganun sa dynamics ng relationship niyong dalawa. And if this is the case, I'd happily consider looking for another friend than her. That's good. That's good advice, yeah. Yeah, tama. I disagree, actually. Oh, wow. Okay. Pwede ito na yata yung huli natin, Why do you think so? Okay. I don't remember. Refresh my memory. Sinabi ba ni OP na ayaw niyang tinatawag siyang ganon? Yun yung assumption, right? Yun yung implication. Kaya siya napuno in the first place kasi ayaw niya yung ganong connotation sa kanya na pandak and flat. Kasi ang nakita ko lang, or at least ang naaalala ko is, sinabi niya sa close friends niya, sa iba niyang friends. Pero alam ba nitong friend na to? Kasi, kung alam ng friend na to, okay, F this person. Kumbaga, cut off. Kasi alam ng this is a button that shouldn't be pushed tapos this person keeps pushing the button. Okay. Cut off. Sige. Ekis. Classmate, actually ito, classmate and friend eh. Tapos sinabi niya sa OG barkada niya na if ininsulto niya ulit ako, tatawagin ko siya ng something obvious. So, I guess yung, ayun. So, siguro, mataba si, ayun lang. Si kumbaga, siguro konti yung context na, pero ako, within the context, I guess tama naman yung sinabi ng reply na, classmate and friend eh. Yun yung niya. So, in that aspect, mukhang hindi talaga kaibigan niya kasi like, may OG barkada si friend eh. Okay. I know a person na ganyan. So, na bully? Yung bully. Oh, siya to. Yung friend mo yata to eh. Actually, medyo round-bodied din yung naiisip ng tao na yun. My gosh. Pero siya like, blabber. Namamakyo siya in public. Okay. Like, nakaka-insulto ba yun? Sa school grounds. Habang kasama mo yung iba mong friends. Depende sa context, right? Pag bibilang out of nowhere niyang gagawin. Yeah, biglang ganun. Like, gaganon din ako. Hey! Ewan ko, like, parang hindi naman, maybe sa'yo, like, okay, hindi sa'yo okay. Akin, I guess, this is the thing. Okay, this is the thing. Yun yung hello niya, yun yung kaway niya, wave niya, ganun. Okay. Nung ginawa yun sa akin, it didn't affect me. Kasi parang, coming from
where I came from before the school or the university that this happened. Sanay na rin ako sa ganun. And alam kong playful yung dun sa other university ko, sa UP. So tingin mo like nakadepende sa ibang university? I guess yung university is yung mas conservative? Oo, yes. Sa mas conservative na ano. Tapos, mas conservative yung university na yon. Tapos, ewan ko, we're not there. Para sa akin yung friendship yung friendship namin na yun, we're not there. I guess may ganun, pero, sometimes hindi ako naapektuhan. It's just that, the only time na parang I contemplated na maapektuhan ako is yung mga tao sa paligid ko yung nagsabi sa akin, uy, tanggap mo yun, pinakyo ka ni ano. Inano ka, binadfinger ka ni ano. Yeah. Oo, tas parang, okay lang yun. Tapos, ang dami nagsabi sa akin, kung ako yun, anin ko yun, parang nakakabastos na bigla kang gaganunin. Lalo na't gumagawa tayo ng project nun or gumagawa tayo ng something ng requirement, tapos biglang tatawagin ka, tas pak yun ka. Kumbaga, ang weird lang na parang, it felt like something was off. Kasi I'm a guy, and I know what a playful bad finger is. Haha, sobrang nakakatawa nung I know when the middle finger is used ironically or as a joke or as between friends. Dahil dun sa sinabi ng mga tao sa paligid ko, bigla ko na-realize na, it didn't feel that way. It didn't feel playful nung ginawa yun sa akin ng tao na yun. And, ang tagal namin hindi nakapag-usap ng taong to, or nakapag-catch up or anything. Tapos yung first interaction namin, bad finger. Bad finger. Bad finger. Kumbaga, ewan ko, na weird on lang. No, yeah, that's fair. May ganong friendships so like, you know, like sa ibang setting, like, or sa ibang friend group, like, that's bad. Applies, that's something na hindi siya natotolerate or that's off-putting. Kasi sa akin personal, kasi ako individualistic ako when it comes to friends. Like, parang person to person. So, kapag may person like, ginawa yun sa group ko, like, parang, kunyari, like, pag hindi kami close, fuck you lang. Like, madali ako mag-adjust sa people, right? Parang in that way, chameleon ako in that way. So, pag namakyo siya, I guess ito yung way of niya, like, of being endearing. So, fuck you din. Kaganoon din ako. Like, parang, personally, pag sinabi sa, uy, okay ka ba sa pinakyo ka? Like, I mean, di naman siya, like, di naman siya insult, you know? Like, di naman siya, no? Para sa akin, I guess. Pero I get what you're saying, yeah, for sure. Pero yeah, I guess we can go on sa final story. Okay. Ng ating ABYG first episode. Kanina ko binabasa yung title, hindi ko pa binabasa yung yung content. Yeah. Ito lang yung title. ABYG na napuno na ako sa GF ko at inaway ko siya. Alright, normal. Pretty normal so far. Okay, may mga boiling point, may mga ano tayo. So I have this pet peeve sa GF ko na every time moody or busy siya, she totally disappears. What I mean is cut off communication. You can't call or chat her. The only option is to go to her house directly sa off niya. She only has Sunday offs. Hermit! This is fine for the few months. Pero ngayon, kasi parang habit niya na. Ending is manunuyo ako kahit wala naman ako kasalanan. And I guess I got fed up. I told her specifically out of the blue na magre-reply ka lang kahit update lang di mo magawa. Anong klaseng GF ka? And then like an idiot, I said sorry afterwards saying na nadala lang ako. It's gonna be a week now without communication. This is really bothering me. ABYG sa sinabi ko. So ako ulit yung mag-sorry at lalapit ba? May edit. Pero mamaya ako nababasahin. Sige, edit. Kasama ni edit. Yung edit, salamat po sa chat slaps. Haha, naliwanagan ako. Di ako makareply sa comments. Ang sakit kasi nung iba. I'm now planning this Sunday to talk to her about it. TY po, whatever happens, I will remember yung self-respect. You guys were right. I'm not respecting or caring about myself sa ginagawa ko. Hopefully, she changes and maayos to. TY everyone. Oh, yung edit pala is something follow up. Kala ko like edit lang siya na may in-edit yung stuff. Okay. So, na-spoil tayo a bit there. But, based sa sinabi niya is, ang comment is GGK. Siya yung gago. Right? Huwag mo tignan, pero yun kasi based sa sinabi niya na natauhan ako, kailangan ko mag-solve. Okay, natin mo na. Yun yung yung ano lang, yung 3 letters lang. Marami nagsabi DKG.
Okay, interesting. Pero like parang, I guess may mga nabasa siyang comment na ano. Pero okay. Here's the thing, okay. I've learned this, okay. This is a recent lesson sa life ko na kailangan kong i-implement thoroughly, okay? I-internalize internally, okay? Meron ka mga gripes sa relationship or even in general, meron ka mga gustong sabihin, meron ka mga problema sa partner mo o sa jowa relationship mo, okay? It's not, kung ang laging nagiging issue, laging end all be all ng lahat ng is, it's not what you say, it's how you say it. Gano'n lang kasimple, okay? It's how you say it. Lahat mapag-uusapan, given the right conditions and right words lang. Gano'n lang kasimple. Like, para lang siyang puzzle every time. Pag may problema ka, gamitin mo na yung words na tama, okay? na appropriate and yung magkakaintindihan kayo. Sa kanya kasi bigla niyang sinabi out of the blue dahil. Sabi niya, yun yung nag-stick sa akin. Sinabi ko na lang out of the blue na minsan ka hindi ka nag-reply, hindi ka nag-update. Anong klaseng jowa ka? Anong klaseng GF ka? That's something na like parang for that person, yun na yung boiling, yun na yun. Like parang death of 1,000 cuts. Like ang dami na nangyari. Ito na yung point na, ayoko na! Boiling point din. Yeah. Pero sa perspective naman ng jowa niya, like parang, oy. Bigla ka i-jump scare na like parang boom! Like ginanong ka bigla, shinotgun ka agad na like parang anong klaseng jowa ka, di ka reply, parang saan to nang galing? What the fuck? Pero syempre dun sa guy, ang tagal na nito. Basically, nire-resent niya ng jowa niya. Nabibuild na, right? Doon nagbibuild yun eh. So, I feel like yun yung lesson basically is just calm the fuck down and use your words carefully lang, okay? Pag may nafe-feel ka ng rising issue, i-bring up mo na as soon as possible and wag mo na siyang hindi okay lang yan, maybe ako yung kasi alam mo like nababother ka na may something na parang may mali or parang hindi tama sa framework mo or how you like parang live basically like masyado to. So parang may something na there, pansinin mo na siya basically. Kasi may something there, kailangan mo na siyang agad i-internalize na okay. May nababother ka about this specific thing. Why? Tapos i-list mo na. Wag mo na siyang hawakan lang kasi ayan yung nangyari. Ayan, nangyari tuloy. Biglang lalo lumaba ang hermit mode or ang pag no communication ng jowa. So, yun yung akin basically. So, para imo-mold ko pa kung DKG ba siya o GGK. I'm leaning on GGK. Kasi bigla yung sinapak niya yung jowa niya ng emotional outburst. Okay. Ikaw, ano opinion mo? Ako sobrang thrown off ng sobrang out of context, sobrang labas sa tanong niya kung siya yung go or kung siya yung bad guy or hindi. Kasi so, I want to talk about kung yung GF ay GGK or DGK. Dahil sa ginagawa, okay, you could look at it in a different way naman, yeah. Kasi yung sa babae. Yung ginagawa ng babae. Kasi, okay. For context, I want to know, kahit sa'yo, Sign, kasi actually, ikaw lang makakausap ko ngayon. Weird, magiging ito na naman yung dito si Jabez. Jabez, tara, come on, tara, ito siya, makakausap natin. Come on, si Jabez, what's up, man? Oh, anong opinion mo? Oh, yeah. Lapit ka sa mic, di ka namin marinig eh. Oh, guys. Oh, yeah. Medyo naiya siya, shy type. Sige ba, higa ka na pre. Appear, yes. Boom. Bro. Okay, bye-bye, pre, bye-bye. Okay, sorry, man, sorry. Kasi naiya siya. Oh, bro. Okay, sorry. Highlight reel, man. Okay, go. Kasi sobrang relate ako dun sa babae. I mean, hindi ako relate. Wow, interesting. Hindi ako relate sa babae. Pareho kami. So gusto ko talaga, okay, chismisan tayo. So, ganun ka pala sa relationship. Like, medyo low-key, pusa. Basically, like, low maintenance, chill lang. Tapos, tama? Yung ba yung ano? Yeah. Tapos ito pa. Okay. Magko-confess ako. Tanggap kita. Kahit gano'n ako kamahal yung tao. Oh. Kapag it feels mandatory to update them every once in a while, it feels like a fucking chore to me, man. Yeah, I get it. Ako'y nasa other end.
Oh, no. No, I understand. I understand what you're saying, right? Like, nagiging part na siya ng to-do list, right? Like, okay, wake up, toothbrush, hilamos, update. My God. Blah, 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 blah. Tapos update ulit. Pero I understand if like, siya, like, i-justify ko, wait, magbibleed ni personal ako. Wait lang, sandali, bigla ako na-realize. Wait a minute, this is, masyado na naging comfortable share. Yun talaga yung plano ko. Hindi, ang point ko lang is, in general na lang, okay? Very non-specific. Boy. I feel like mas understandable yung perspective ko. Nilalabo ko akin. Yeah, actually, yes. Kung LDR or something na mas malayong distance, right? No. Ilalabo ko siya, bet, okay? Ilalabo ko siya. Kasi yun na lang yung form of like parang keeping in touch with that person, right? Like it doesn't have to be daily. Pero para sa akin, personal, kung LDR. Yes. Yeah, kung LDR, yeah, exactly. Pero pag, magkapit-bahay lang kayo or like, lang, like, hey, chill, may buhay din ako, bro. Basically, parang gano'n. Pero I guess kung province ka, tas syudad yung isa, like, I guess LDR din yun, right? Kasi lang babiyahe ka pang 3-4 na oras bago makapagkita. Sino I guess, kaya yung... It varies relationship to relationship, I guess. Sino kaya yung bumabiyahe para pumunta sa to Quezon City? Sino kaya? Sino kaya? Sino kaya yun? Sino kaya? Nag-schizo na ako. Parang... basta, wait lang. May mga na-realize lang ako na parang, pero yeah, going back. Ko palang, ginagawa na parang, okay. Pero ikaw yung low-key person. Sana pala nag-update na lang ako kaysa pumunta. Oh, shit! Oh, man. Okay, may mga regrets ka din. Pero like, going back lang, ikaw yung parang girls relationship, meaning ikaw yung low-key. Sexist. Ikaw yung low-key, ayaw mo nang masyadong... Pero yung ito kasi, mayroong complicated kasi, tama ba nagiging hermit si girl? Yung ginamit yung word hermit kasi yun yung word na ginagamit ko throughout the years pag biglang nawawala siya bigla. Kabuti. I guess, alam ba ni Guy yung reason why? Like, may reason ba why? Or like, baka hindi na talaga communicative si ate girl sa Sockmed or sa Messenger. Kasi may ganun people, right? Like, ayaw talaga ng... May kaibigan ako na sobrang pangit ng communication namin online. As in talagang ang pangit ng chat namin. Pero pag nakita kami, akala mo like, as in talagang iba yung persona talaga sa iba yung ugali niya kapag nag-hangout kami na personal versus online na hindi talaga siya makachat. May ganun tao I guess, yeah. Kaya in that aspect, medyo GG si Guy kasi bigla siya sumabog. Hindi niya tinikausapin si girl na, hey, nababother ako na... kulang tayo ng context. Baka pero, feeling, well, in a way, parang tama ka kasi hindi ka naman mapupuno. Kasi yung pagkaka-word niya parang parang hindi niya na-communicate Pati yung edit pala, sinabi niyo na, sige kakausapin ko na. Bitch, hindi mo pa kinausap. Yeah, exactly. Hindi pa pala kinausap. Exactly, yeah. Karelasyon mo, tas di mo kinausap. Dumbass. Yeah, that's true. I feel like this is a hot take, very relevant statement galing especially for me sa mga nakakaalam. Yeah. I feel like like yung mga ganyang sitwasyon na na-avoid if you just communicate. Hindi communicate as in talk na magsasalita ka lang. As in communicate talaga in a sense you have to listen. Yun. Like listen talaga, listen. Hindi lang like paano ba? May dalawang word ng listen, right? Hindi lang pumapasok yung sound wave. Kundi talaga makinig ka talaga dun sa person na kung ano bang meaning ng words yung sinasabi niya. So, yeah. I guess kailangan matuto. And kung mag-communicate ka, wag out of anger or frustration, right? Yeah. I-frame mo siya as if like may problema kayong dalawa, you know? Actually, yes. Like it's a team thing, you know, in relationship. Yeah. Dalawa kayo like you're fighting, you know, meron kayong friction dalawa, like try nyo siyang i-fix together, hindi yung parang nagiging enemy siya or something. May problema tayo together, not may problema tayo sa isa't isa. Yeah, there we go. Yeah. Yung relationship natin is may problem, this specific thing, kaysa sa like may problema ako sa'yo. Yeah, yes. There we go. Like this is may ganun. Yung I yun talaga yung framing of like lahat para sa akin would change yung like, you know, outlook mo sa like how you feel about things.
Pero okay. Pero ikaw, ano bang na-feel mo? Yeah, ano bang na-feel mo? Kasi hindi ko nakuha yung pagiging, is it a bad thing to be that kind of person pagdating sa relationship? Na hermit? Oo, na avoid. I guess it depends sa, I guess dapat i-communicate, hindi mo siya sinabi ni Guy yung reason why ginagawa ni Guy. May sinabi ba? Kung bakit ginagawa yun ni hindi sinabi. Ng jowa niya. Interesting. Kasi medyo ano din yun, right? Like, kasi may relationships na gano'n. May makakilala akong, may kilala akong relationships na hindi, you know, na hindi need ng mga sexual activity for relationships, right? Okay. Naging issue siya for some people. Pero din pala, yung pagiging avoidant ko, it's not as if I don't communicate. Plus, nakikita niyo naman kung gaano kadaldal when I communicate. Yeah. It's not that I don't communicate. It's not that I don't talk. It's not that I don't do the human, you know. But I don't. There are times when I prefer not to be disturbed. Yeah. Na gusto ko na parang andito lang ako sa shell ko, tas wag niyong guguluhin, ay magwa-wander off yung utak ko, tapos kung ano-ano gagawin ko na things I want to do for myself. Tapos, ayun, kumbaga, there are a lot of times na ganun yung nangyayari. Pero, ang weird kasi dun is, the difficult thing about relationships is, magkaiba yung thresholds nyo. So, kung ano yung sapat sa'yo, baka kulang sa kanya. Kung ano yung sapat sa kanya, baka sobra sa'yo. Yun yung mahirap. Or kulang. So, yun yung kailangan ma-communicate. Kaso, when times get tough, ang nangyayari is, nagre-revert tayo sa mga personal preferences natin. So, parang, nagiging GGK tayo at na-express natin dun sa mga sa significant other natin na, hindi gusto ko nga lang, ako lang mag-isa o kaya gusto ko nga lang ayoko nga mag-update. Not in the best way, Oo. Tapos, ganun din on the other side na, ikaw kasi hindi ka kasi nag-update, hindi ka kasi nag-ganito. Hindi mo kasi update tayo, nag-spend ng time. Ayun. Actually, quick segue. Na-realize, actually napag-usapan namin nung significant other ko na pareho kaming quality time, pero magkaiba yung definition namin ng quality time. Okay. Yung quality time para sa kanya is basically to spend time with each other. Anything that's time with each other is quality time. So, nakafocus siya dun sa time part ng quality time. Ako, nakafocus ako sa quality part ng quality time. Oh, interesting. So, sinabi ko sa kanya ginagawa niya dun sa oras niya. Yes. Yeah. Ang sinabi ko sa kanya dun, hindi at least lumabas tayo or kumain tayo or nag-date tayo or kung ano man yung ginawa natin is quality time na kagad yun. Ang quality time para sa akin is, number one, yung naglaro tayo ng It Takes Two kasi sobrang fun ng It Takes Two, guys. Laruin nyo din kung may significant other kayo. Huwag nyo laruin ng solo kasi malulungkot kayo. Ayun, may mga times na gano'n na parang we don't even have to do a lot of things. We just have to enjoy ourselves in our company. Na parang not enjoy ourselves, na parang let's not kid ourselves na every time na magkasama tayo, mag-e-enjoy tayo. Kumbaga, yung enjoyment ng time is what you do with that time. It doesn't have to involve a lot of money. It doesn't have to involve strenuous, kung ano man yung word na yun, nakakapagod na physical activity. Hindi nyo kailangan pumunta ng sobrang layo mga lugar. You just have to make the most of the moments. Yung moments don't choose settings. Moments don't choose time. It happens. Tapos you have to be a vessel na parang, okay, I want to make a moment with this person. Yeah. Yun eh. Kumbaga, you have to be in it, in the moment. Yes. Kaya, sobrang napabadrip talaga ako kapag wala na, magra-rant na ako sa ano na to, basically, ayoko lang yung mga nagsi-cellphone habang like, bro, legit, like, yun yung bane ng communication and like parang bonding. Di ko talaga makakalimutan one time, nag-explain ako ng sobrang something na passionate ako about.
Tapos yung significant other ko, nag-nail cutter bigla. Nilabas bigla yung nail cutter, tapos nag-nail cutter. Sinabi ko yun sa kanya, pinag-usapan namin yun na parang, dude, seriously? You want me to do that kapag ikaw yung for someone na nagagalit, ayoko na, makikilala na. Yeah. Mapupunta na tayo sa like, Ayan, pero, bigla sasabihin, Angela, matay mo. Bigla na nadulas ka na sabi mo ni true name, Ayun, kumbaga, ay lang, holy moly. So, wait, before, okay, gusto sa comments, I guess? Before we, gusto ako sa mga... Ako din, parang quick lang din. Para sa akin, DKG yung okay, so guy. DKG ang verdict. Okay. Pero that doesn't mean na GGK yung babae. Para sa akin. Yeah, I feel like may takes two to tango sa relationship. So I guess... Pati preference din eh. Kumbaga, it applies dun sa parang, nagjowa ng 50 years old na mayaman. What if yung preference ng babae is yung ganun yung attachment style niya? Ganun siyang ayaw niya ng super, kumbaga merong times na gusto niyang maglaho. Yeah. What if that helps that person o kaya that Ang problema lang doon is what a weird relationship not this is kasi hindi at least avoidant ka. Ibig sabihin, hindi ka makikipag-communicate. Sabihin mo dun sa tao or at least magkaroon ng level of communication na parang okay, ito yung prefer ko para sa akin kasi sobra na yung or basically compromise. That's compromise. Lahat ng relationship. Merong times na pagbibigyan mo, merong times na pagbibigyan ka. Yun yung give and take. Yeah. So yun, kumbaga, ayun, DKG, si Guy, si OP, pero DKG din para sa akin yung babae. Okay. Yan. Basa ka na at least isa o dalawang comments. Ito weird. Ito yung, okay. DKG, pero if ever may avoidant attachment yan, better fix herself na lang muna talaga bago dapat mag-RS, relationship. At tandaan mo, ang totoong nagmamahal, hindi kayang tiisin ang minamahal niya. That's so disgustingly romantic. It's romanticized romance. I hate that. Ang funny na. Oh my gosh. Teleserye line. Teleserye line, yeah. Jeez. Okay, yung first half, medyo agree ako, but yung huling line yun na... Yun yung masakit, actually. Is it really a broken thing to have an avoidant attachment style? Are you broken as a person kapag avoidant yung attachment style mo? Well, usually, yun yung perspective ng... Usually, generally speaking, yun sa Pilipinas, right? Pag hindi niya pinapansin, parang siya, like, ang cold, yun yung word, diba? Ang cold. I don't know, like, malambing tayong... malambing tayo eh. So, yung ganun, like, idea na, like, hindi tayo binibigyan ng, like, lambing. Medyo, ba't ganun? So, I guess yung reason why. Damn. And one more? Siguro avoidant ako pagdating sa online, sa synthetic, sa digital. Pero feeling ko hindi naman ako avoidant kapag ibang usapan na kapag katabi mo siya pero like Okay, ito, meron nag-comment. GGK for not respecting yourself by breaking up with a red flag. Ooh, what the heck? Okay, ibang conversation. Hindi ka naman therapist, so why are you trying to fix her? Una sa lahat, who said that this person, that the girl needed is fixing? Or even like the guy is trying to fix. Meron lang siyang to fix the girl. Pangatlo, red flag by your standards. Actually, red flags. Interesting. Meron naman by the way, GGK si Guy. Gusto ko sabi, GGK si Guy in a sense like dun sa aspect na guess ko yung sinabi niya but yung GGK siya dahil kinall out niya agad si girl nang wala man lang malinaw na communication, okay? Yeah. Para sa kanya yung perspective ko, okay? Na parang dun siya. Kailangan magkaroon muna ng maayos na usapan. Pwede ka magalit kapag nasabi mo na again, kapag napag-usapan yun eh. Naging theme, naging thematic in a way. May levels yun eh. Di ba yung unang story natin kanina? May yan eh. Kailangan muna? Isa-isa muna. Like, hindi yung aatake ka agad na tatanggalan mo siya ng payslip or diba? Parang warningan mo muna siya, hey, usap muna kayo before yung mag-outburst na yan. Maging justified yung outburst na yan, basically. Gets ko kung saan siya nagagaling, pero hindi siya yung right path para meron siya mga yung steps unang na step. na-skip. Yeah. Pumunta siya agad doon sa top floor. Oo. Like, bro, kailangan mo muna mag-ano. Literal na
over-escalate yung mga bagay. Yeah, basically, that's it. Yeah, that's it. Yeah. In-escalate niya agad to the, like, yun na yung maximum. Yun na yung pinaka-max level, right? Anong klaseng jowa ka? Like, whoa, bro. Chill. Pero ayun. Damn. Yeah, that was our first try. First try ng Reddit stories. Wait lang, Sign. Last na. Meron nagsabi, GGK for not having an adult conversation about it. Keeping the resentment then blowing up. Ooh. There we go. Thank you. Yeah. Ooh. That's ako yung comment ko yan from the past, basically. Sabi ko sana comment from the future, pero post pala siya from the past. So wala. Huli na lang. Wala nang joke. Pero yeah, basically lang, communication is the key. Sobrang cliche. PM mo lang ako for the ano. Pero like, yeah, para sa akin, I guess yun lang yun. Yes. Blanket statement communication. Dapat good communication, you know. Actually, sa lahat ng ABYG, ang weird lang din doon, guys, wag kayo mag-post. Kasi, that's it? I mean, okay, mag-post. Wag kayo mag-post. Aldous, asking 2025. Asking people kung siraulo ba kayo or hindi. If, number one, hindi nyo pa naman nakakausap yung na-offend nyo or yung naka-offend sa inyo. I disagree. Post ka lang. No, post. Gawin mo content yung buhay mo para ma-enjoy namin. No, gawin mo content. Yeah, wag ka mag-communicate. Maghanap ka ng opinion sa mga random strangers sa internet. There we go. pero okay, audience. Yung kakasabi lang ni Sign. Maghanap ka ng opinions from random strangers. Really? Kumbaga, hindi na to as a joke. Like, kung iisipin natin na yun yung nangyayari. Actually, it's very rampant now na parang I'd rather listen to a lot of strangers online kaysa sa mga taong kakilala ko or actually fixing or doing something about it. Something to help. Something that will resolve or at least take the first step in the resolution of the problem. Kumbaga, imbes na tanungin mo kung ikaw ba yung gago, ask yourself, what can you do about it? Or, what can you say? Or what can you say better? Or what can you do better? I mean, it's easier said than done. Lalo na sa mga taong medyo sarado yung utak. Pero, ganun talaga eh. At least you did your part. At hindi parte ng part mo yung mag-post ka sa social media kung ikaw ba yung gago. Yeah. I guess sa akin maganda siya outlet kasi sa akin eh. Kung wala kang friends, right? Kung wala kang tao sa paligid mo. And I second the motion. Ito hindi rin to joke. So sinabi ni Sign na mag-post lang kayo for content purposes. Two things can be true at the same time. Yes. There we go. Yeah. Yes. So parang it's a right balance, right? Like wag mo i-dismiss yung the other, just, combine. Yes, wow. Yes. Kumbaga supplement, ganon. Kumbaga, one lang, wag one or the other. Both things, ayun nga, kakasabi mo lang, both things can exist at the same time. You can resolve it and have an outlet. Para, alam mo yun, boom, communication skills. As in, nakakapag-usap ka na online, nakakapag-usap ka pa dun sa mga taong meron kang grievances or may grievances sa'yo. Baga, alam mo yun, boom, communication major. That's true, yeah. Ayun. Pero yeah, wow, enjoyable episode. Surprise ako na yung mga random, literal guys, legit, no joke. Like literal random lang yun. Kasi, okay. Sobrang random. Click. Yeah. Yung isang post pa doon, dapat ako yung babasa kasi kakasend lang sa akin. Kaso apparently nakuha ko, sorry. Napasok ko pala siya. After the na-release ko, wait a minute, ito yung sinend ko sa'yo. Pero yeah, buti nakahanap ka on the fly, right? Pero yeah, visit yung kung gusto niyo pa ng yung other stories, ABYG, or Ako Ba Yung Gago subreddits, Yes. And other than that, thank you, of course, subreddit ito for, sa mga posts and sa mga people, sa OPs, and sa mga comments. Yes. Sana ma-resolve yung mga issues nyo, pati sana. Yeah, for sure. Sana masaya buhay nyo ngayon, sana masarap ulam nyo. For sure. And yeah, of course, Spotify audio version or YouTube kung gusto nyo makita yung mga faces. Instagram, TikTok, I guess that's it. YouTube, of course, subscribe. Yeah. Subscribe. I guess that's it. Yeah. Fun episode. I think we can do it
maganda siyang idea na parang bi-weekly or every other or at least once a month or something itong episode. Parang hindi masyadong ma-rundown, right? We'll see what happens. Pero personally, na-enjoy ko siya. I don't know sa mga listeners or viewers kung enjoyable ba. Pero kung if so, we'll see if so. Pero nakaka-enjoy na, ibang buhay kung naman. Kung meron pala kayong ibang opinions about it, type mo sa comment. Or sabihin nyo lang. Tapos mag-debate tayo sa comments. Palaway tayo na palaway. Or DNA na yan pagiging com student. Kung meron magko-comment actually, tas mahaba, we can even make it a part of the next episode na, naalala nyo dito sa episode. Mga updates about stuff. So, ayun, comment kayo para i-content din namin kayo. Para makatulong kayo sa... it's a cycle of content, right? Regurgitating content. Yeah. Pero thank you guys for watching and or listening. And that's it. Signing off. Yes. That's it. Bye. До свидания. Shum. Thank you for watching and or listening to this episode of the Midnight Crisis Podcast. Maraming salamat sa mga taong to for making this possible. Aldos de la Peña, creator of the main theme, audio editor, and content producer. As Gardose for the concept art, and Joey Paculan for being our graphic designer and creator of the visual identity of Midnight Crisis.